Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang most updated way kung paano at kung saan pwede nyo magamit ang GCash GGives offer ninyo based on my research and experience. Ayon sa ating last video tungkol kung paano gamitin ang GGives, na pag-usapan natin na may 3 ways lang akong alam na pwede gamitin ang GGives. But ngayon lang, I have discovered a new one. Kaya instead of 3 ways to use GGives, it will be 3 plus 1 na po. At magiging 4 na paraan na pwede nyo gamitin ang iyong GGives. Let's go! So the first way na pwede mo siya gamitin is through GCash app itself. Kung saan pwede mo siya gamitin pambayad ng bill sa GCash app. Note lang pala, hindi lahat ng partner billers si GCash ay tumatanggap ng GGives. Tanong, so paano malalaman if ang billers ko ay tumatanggap ng GGives? Para malaman kung ang billers mo ay tumatanggap ng GGives as payment, ang need mo lang gawin is i-click ang category ng billers mo. So let us say transportation, kasi gusto ko magbayad ng ticket sa aeroplano kasi pupunta ako sa Jolo, Davao, Manila, or Bohol. Click lang natin transportation. At pupunta ka sa transportation section, kung saan malalaman mo if tumatanggap pa ang billers ng GGives as payment. Para malaman kung ang biller ba ay tumatanggap ng GGives as payment, ang need mo lang gawin ay tignan if meron bang GGives sa baba ng biller tulad na nakikita mo sa screen. Kapag meron, it means tumatanggap si biller ng GGives as payment. Paano naman malalaman na hindi tumatanggap ang biller ng GGives? To know kung tumatanggap ba, I will click this electric utilities as example. So click natin. Once na-click mo na, mapupunta ka dito. Kung saan, ma-observe natin na walang GGives na kailagay sa baba. It means hindi tumatanggap ang billers na ito ng GGives as payment. So if gusto nyo malaman if tumatanggap ba ang billers ninyo, kung hindi siya na-mention in this video, pwede nyo din gawin ang ginawa ko kanina to check. Ikalawang paraan kung saan pwede nyo gamitin ang GGives ninyo ay sa mga merchant tulad ng grocery store, cellphone shop, pharmacy, or kahit sang store or tindahan man, as long as may payment through QR sila tulad nito, na pwede mo iscan katulad ng ginagawa ko, at may GGives na nakalagay as a source of payment kagaya nito. It means pwede mong gamitin ang GGives as payment. Note pala, if wala kayong makita na GGives sa QR as payment option, it doesn't automatically mean na hindi agad sila tumatanggap ng GGives as payment option. Kasi based on experience, may mga merchant na tumatanggap. Ang gawin nyo lang is tanungin if meron silang merchant terminal for credit card tulad nito. At sabihin mo na magpapa-generate ka ng QR katulad nito. Scan mo lang ito. And if makikita mo na may GGives option tulad nito, meaning tumatanggap ang store ng GGives as payment option. But the best way to know is magtanong lang kung tumatanggap pa sila ng GGives as payment. So paano po ma-scan ang QR? Gagawin lang po ninyo is open ang GCash app at i-click itong QR button kung saan mapupunta ka dito. At pwede mo na i-scan ang QR. Katlong paraan kung saan pwede mo gamitin ang GGives is through GCash Pera Outlet, kung saan if may tindahan ka at kapartner ka ni GCash at nangangailangan ka ng karagdagang kapital sa negosyo mo, pwede mo gamitin si GGives. Ang kailangan mo lang gawin is i-click ang dagdag pondo at mapupunta ka dito, kung saan pwede ka mamili kung magkano ba ang idadagdag mo. Depende sa GGives credit offer sa'yo. Meaning, if may 10,000 ka na, let's say, GGives credit offer, pwede kang let's say, cash out or convert ang GGives mo into 100, 500, 10K, depende sa gusto mo. At kapag nakapili ka na, click mo lang next at mapupunta ka dito kung saan pwede ka mamili kung ano ang gagamitin mo para sa iyong GPO. It's either GCash or GGives. Pero since GGives nga yung gagamitin ko kasi gusto ko ng karagdagang kapital sa aking GCash Pera Outlet, GGives pinili ko. Pagkatapos, piliin mo itong C installment option at makikita mo ang payment plan kung ilang buwan mo plano bayaran ang kapital na uutangin mo at kung magkano kailangan mo bayaran buwan-buwan. Makikita mo ito na resibo at magre-reflect agad-agad ang pondo galing sa GGives through your GCash Pera Outlet. Tanong, paano naman po kapag hindi po kami GCash Pera Outlet? May other way pa po ba to convert our GGives balance? May offer po kasi ako. Kahit hindi po kami GCash Pera Outlet. Sagot, oo.
meron ibang paraan kahit hindi ka GCash Pera outlet. So to know that, mag-proceed po tayo sa newest way na alam ko to use our GGifts. Converting GGifts into GCash or cash. Paano? To convert GGifts to cash, first, you must own a credit card. Activate mo ito, pumunta ka sa Pay Bills section, at bayaran ang iyong credit card using GGifts. Note, CBDO, BPI, and Union Bank are some of the credit card na nag-a-accept ng GGifts as payment. At marami pang iba. Check mo lang if yung credit card mo is tumatanggap din ng GGifts. After mo magbayad sa iyong credit card, after 3 to 5 banking days, it will reflect na sa iyong credit card tulad ng nangyari sa akin. Tanong po, paano i-convert ang credit card balance to GCash or cash? To convert, you can create a GrabPay account and fully verify it muna. Once fully verify na, cash in your credit card balance to Grab, then it will reflect. Yun nga lang, it will be a non-transferable balance. By non-transferable balance, it means hindi mo siya ma-cash out sa GrabPay wallet mo in a normal way. So, paano siya mailalabas sa GrabPay? So, para mailabas, maghanap ka lang ng Maya Center at magtanong kung nagpapakash out ba sila ng GrabPay balance. Kapag oo ang sagot nila, once cash out na, pwede mo siya ipalagay sa iyong GCash account or cash na agad. Paano po kung walang Maya Center sa amin at nasa GrabPay wallet ko na po yung GGifts balance ko at non-transferable na po ngayon? In that case, you can visit me at my FB page or Instagram if you want extra assistance from my team. Informative ba ang video na ito para sa inyo? Ang gusto nyo din matutunan ang step-by-step process paano mag-convert ng GGifts into cash. Mag-tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. O di kaya gusto mo matutunan ang step-by-step process paano mag-cash out ng non-transferable balance sa Grab, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang, see you in my next video. Let's go!